alam naman natin na pagdating sa eleksyon, ang geography ay strategy. Kanina, pinag-usapan na natin kung sino-sino ba ang mga botante. Ngayon, pag-usapan naman natin kung nasaan ang mga botante. So kung makita nga natin dito, pag pinag-usapan ng vote-rich regions, nangunguna pa rin ang Calabarzon, Central Luzon, National Capital Region, Central Visayas, at Bicol Region. So yung 5 rehiyon na yan, suma total, meron ng 34 million registered voters o kalahati na ng 68 million na total registered voters. Kaya itong 5 rehiyon na to ay babantayan natin mamayang gabi pagdating sa bilangan dahil kalahati na nga ng buong registered voters nasa 5 rehiyon pa lang na yan. Kanina pinag-usapan ni Cha ang top 10 vote-rich provinces. Ngayon, pag tinignan natin sa mapang ito, yan nga yung top 10 vote-rich provinces, mapapansin natin mga kapatid na nasa NCR, Calabarzon, Region 4A, at Region 3, ang karamihan sa mga probinsyang yan. Pero makikita din natin nandito ang Cebu, na number 1 vote-rich province na may 3.4 million voters. Nandiyan din ang Iloilo at Negros Occidental, and of course, ang Pangasinan o Region 1. Pag tinignan din natin, ang total nitong 10 probinsyang to nasa 21 million registered voters na o 31% ng kabuang boto. Ibig sabihin, sa 3 botante, isa ay nandito na sa top 10 vote-rich provinces. Kaya kung mapapansin ninyo mga kapatid, ang dalas bumalik ng mga kandidato sa Cebu, pabalik-balik yan dahil nga sa 3.4 million registered voters. Napakarami din tayong nakikitang rally sa Cavite. Ito ang rason kung bakit. Dahil nandyan ang karamihan ng mga botante. Ngayon pag-usapan natin, pag sinama na natin ang 20 provinces na pinag-usapan din ito ni Cha kanina, no? Makita natin, halos sa more than 1 million votes each ang karamihan ng top 20 provinces. At sumatotal, nasa 34 million voters ito o kalahati na ng registered voters. Pero mga kapatid, ito ang magandang pag-usapan. Ang palaging binabantayan natin ang Lingayen-Lucena Corridor. So nagsisimula siya dito sa Pangasinan, Central Luzon, NCR hanggang Calabarzon sa Lucena, sa Quezon, no? Ano ba ang importansya nitong Lingayen-Lucena Corridor? In terms of registered voters, nasa 27.1 million registered voters ito o nasa 40% na ng kabuang boto. Pero hindi lang ito usapin ng mga boto, no? Pinag-uusapan rin natin dito, ito ang mga pinaka-urbanized na areas sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, nandito din ang pinakamataas na reach in terms of media penetration, in terms of TV, radio, internet. Ibig sabihin, nandito yung tinatawag na market votes o yung mga botong in contrast sa command votes, no, na pagdating sa mga baluarte, inutusan lang. Ito yung iboboto natin. Dito sa market votes, by choice, no? So nandito yung tinatawag din nating mga swing votes. Kaya kung mapapansin ninyo, noong 2022 elections, ang mga senador, 12, 11 sa kanila ang nanalo dito sa Lingayen-Lucena Corridor. Ganon ka-importante itong corridor na to. Pangalawa, in terms of top 5 senators noong 2022, pinag-uusapan na si Robin Padilla, si Loren Legarda, si Raffy Tulfo, Win Gatchalian, Chis Escudero. Silang 5 rin ang nakakuha ng pinakamaraming boto dito sa Lingayen-Lucena Corridor. So napaka-importante talaga nitong mga areas na to, no? At the same time, 2019 midterm elections, sino ba ang top 2? Cynthia Villar at Senator Grace Poe. Silang dalawa din, ang 1 and 2 dito sa areang ito. Kaya babantayan natin itong maigi mamayang halala pag pumasok na ang mga boto mamayang 7 p.m. no? So abangan nyo yan mga kapatid. Next, pag-usapan din natin ang Solid North at Solid South. Ang Solid North, 3 rehiyon yan. Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Total of 7.1 million voters o 10% ng kabuang boto. Alam natin, baluarte ito ni Pangulong Marcos. At noong 2019, nag-number 1 din dyan si Amy Marcos, no? So babantayan din natin ito mamayang gabi kung mapapanatili yan ni Senator Amy Marcos. Pero si Robin Padilla noong 2022, isa rin ang nag-number 1 dito. At 11 out of the 12 senators ay nanalo sa Solid North. So babantayan din natin ito mamayang gabi, no? And then lastly, Mindanao or Solid South. Gaano karaming boto? 16.4 million registered voters o isa sa bawat 4 na botante nandito sa Mindanao. So 6 regions strong. Noong 2019 midterm elections, si Senator Bongo, 21 out of 27 provinces, nag-number 1 siya sa Mindanao.
Senator Bato de la Rosa, nag-number 2 overall. Yun ay malaking rason kung bakit sila nakapasok sa top 5. So babantayan din natin ito mamayang gabi, itong Solid South, kung magde-deliver ito para sa Duterte. Kasi alam naman natin, pinag-usapan natin Lingayen-Lucena Corridor, urban areas, pero meron din mga political strongholds na kailangan din nating himayin mamaya pagdating sa bilangan. No? So muli, geography ay strategy. At ito nga, hinimayin na nga natin kung nasaan ba ang karamihan ng mga boto na ating babantayan mamayang gabi pag pumasok na ang pagdating ng bilangan. No? So, ayan na muna, Angela. Bilang